Good evening sa akong mga classmate na manantaw ani na video discussion may gabi sa inyo tanan, and then sa especially sa mga instructor sa CDI 3, Ma'am Eileen Padawan. Good evening diha kanimo, ma'am. By the way, our topic in CDI 3 is all about the arson investigation and bombing investigation. I am Edward Rocosdario, and together with Alvin Sumagang, we will be going to report this topic. So let's first tackle this arson investigation and its fundamental basis. The Article 320 to 326 of the Revised Penal Code, kani siya na article is nagka-cover din siya sa law on arsons in the Philippines. But it is amended, no? It is amended by Presidential Decree 1613, Presidential Decree 1744, and the latest we have the Republic Act 6975 found in Section 54. No, it is amended by 6975 in Section 54. The RA 6975 Section 54 states that the Fire Bureau shall have the power to investigate all cases of fires and if necessary, file the proper complaint with the city or provincial prosecutor who has jurisdiction over arson cases. So giingon diri sa 6975 yung katong Fire Bureau or the BEP or Bureau of Fire Protection na sila power na mo investigate sa cases of fires, no? Kung kay sila maginaatasan nga mo responde kapag naisunog na hitabo, then napod sila din mo nagingon nga sila power na mo investigate sa case of arson, mo nagingon sa RA 6975 Section 54. Tapos para ma-consider na to ang case na usa ka arson, no, mahimo na siyang arson kay naa man koy mga sunugod na kuan lang kanang aksidente siya ba. Pag aksidente dili siya ma-consider as arson. Para ma-consider to as arson, timan-an to ni mga elements, no. We have three elements. Actual burning took place, no, na ipagdaob. Actual burning was done with malicious intents, no. Ang sunog daw is gibuhat siya with intention, no, intention nga pagpanaog. And then number 3 na element is the actual burning was done by person or persons illegally and criminally. So ang pagpanaob sa usa ka property or panimalay or building is gibuhat siya sa katao in an illegal manner, no, or unlawfully, no. Muna ito timanaan sa mga elements of arson. Tapos balikan ako ang elements of arson, dapat may pagsunog, tapos ang pagsunog is may intention, no, malicious intent, tapos ang sunog nga nabuhat is gibuhat sa tao in an illegal manner. So in conducting preliminary investigation of arson, muna ito mga timandaan. Una, examination of fire scene. Dahil sa examination of fire scene, dapat ma-establish sa investigator ang corpus delicti. Dapat makita gyud ang property nga nasunog. Ikaduha naman is take photograph. So pag naalagay nasunog, ato na siyang pagkuhaan ng photographs. Pictura na to ang exterior elevation, identification of property, outbuilding o gawa sa building, interior of the buildings or kaning siyang sulod sa building, kanang sa room by room, sa mga kwarto, and then pa-picture dapat in sequence po siya. Tapos mga ebidensya sa during sa sunog sa property. Picture na ito mga ebidensya in close up and wide angle shots. Tapos travel of fire, the burning and reduced to charcoal. So ang giagian sa sunog o kanang mga what do we call that, kanang kuan anuos, no, kanang na agi man sa sunog siya, kanang mga anang dinabdaban or kanang mga sana yang lagum sa sunog. Tapos ang kuan ang na-charcoal o mga nauling na mga property dito o sa itong mga nasunog dito nauling, picturean to na siya. Tapos sketches. So sa sketches, maghimot ang sketch before the fire o after the fire. So before the fire, maghimog ang sketcher depende sa ability sa investigator, no, or sa sketcher. Maghimog sketch na ang building is wala pa totally, wala pa sa nasunog. Mag-imagine bang ang building wala pa sa nasunog, muna sa before the fire. Tapos after the fire man, maghimo sa sketch nga sunog na ang sa ka building. Sunod naman sa laboratory. So diri sa preliminary investigation, importante kining sa laboratory, which is katong mga ebidensya nga nakolekta o na-identify o nakolekta is diri i-proceed sa laboratory para sa preservation ang ebidensya. Tapos pag collect po ito ang ebidensya, dapat dili siya makontaminate. Sulod sa mga containers na dili gid siya ma-contaminate ang mga important
parts ato. Tapos kuan pod ang mga Latin prints or katong mga what do you call that, Latin prints also known as invisible prints, para dili mawala ba mo nang dapat dili siya makontaminate. Tapos ining submit pod sa investigator no after mag-conduct after na nahuman og crime scene investigation ang crime scene sa arson. Pagsabit sa ebidensya ngadto sa laboratory, ang investigator po is magsulat sa letter of instruction ngadto sa expert sa laboratory para ni mas instruct ka niya ang expert sa laboratory nga ni dapat ang buhaton sa ebidensya. Tapos kuha naman preliminary interview with the owner occupants. So mag-conduct pod ang investigator og interview sa mga owner occupants, no, sa mga namuyo ato na building, like ilang kuha mga personal background ato nila. Tapos insurance naman, i-check po sa investigator ang insurance ato na building. Tapos neighborhood inquiry o kani ang investigator po is pangutana siya sa silingan ato na building or mga namuyo nga tapad ato na building. Ang andin pag-conduct po sa inquiry dapat is kuan po kanang in an wide open area dira i-conduct ang pag-conduct sa neighbor inquiry. Tapos public records, i-check po sa investigator ang public records ani na building, like ang legal records, kung naban sa deed of sale or title na kuan, mortgage, ano ba, sa legal records. Tapos financial and credit information, i-check po na siya sa investigator, like kung naban ni loan ba ni malaya, ano ba. Tapos unemployment records or background niya sa kuan, tagiya sa kuan sa building, like kung sa iyang trabaho or napaka na ba sa government employee ba siya or sa schools, ano ba, i-check na siya sa kuan sa investigator. Ano ba nato sa preliminary investigation? Examination of fire scene, take photographs, sketches, laboratory, preliminary interview with the owner occupants, insurance, neighborhood inquiry, and public records. Muna sa i-check sa preliminary investigation. So after mag-conduct og preliminary investigation, proceed na po ta sa questioning principal suspects. Kay na-conduct naman ta ato na preliminary investigation, possible nga naa na pud tay kuan. Naa na tay ma-conclude na possible suspects, no, sa ato na crime of arson. And then sa pag-conduct na ang investigator mas mag-conduct siya, must have the prior preparation or mag-prepare na siya sa iyang mga questions na ipungutana sa principal suspects. Ikaduha naman, statements, no? I-record niya ang mga statements, no? Kay karon advanced naman technology, mo gamit na mga investigator o kanang mga electronic devices para maka-record, no? Para for purpose ang electronic device para wala gyud makaligtaan ba na detalye ba kay na-record gyud sa cellphone, wala gyud malimutan ning cellphone gyud or palitan og unsay mga gigamit manggaling na recording devices. Statements, record na siya. Tapos sa statements pod, kung ang investigator is gusto siya mo gamit og mga shorthands, no, i-introduce niya ang stenographer rather. Kanang stenographer sila to mga ability nga makasulat og shorthand notes. Kani mga shorthand notes gud is kanang kuan ba, pinadalian nga sulat ba, like kanang bitong agi sa doktor na dili gid word per word. Kay as mag-interview mo ka sa mga suspect, taas kina sila gisulti, tapos kung word per word ka mo sulat, dili nimo na mahuman dayon, dapat pinaspasay gyud. Dapat kung mag-conduct og shorthand notes ang investigator, gusto siya mag shorthand notes, dapat ang stenographer is kuan siya sa ipaila-ila siya sa subject nga gi-interview. Tapos ang pages, every pages pod sa kuan sa shorthand notes is dapat butangan pag initial sa subject nga gi-interview para pamatuod nga siya may nagsulti ani nga statement. Tapos kani pod statement may narrative or open-ended question or question and answer type. Tapos kuan, statement should contain a complete personal history, no, butangan statement gud butang po dito ang complete personal history sa subject ng interview. Tapos ikatulo naman sa question ni principal suspects na pamaagi is kaning motives, no. Ang kaning motives gingon diri, it is not essential to prove motive in obtaining conviction or for the crime of arson. So dili magina sa pinaka-essential gud na butang para ma-prove na to nga kanina suspect is siya ginag-commit sa crime of arson. It cannot prove the conviction of the suspect, but it can aid to the investigation, or it can motive thus help in providing the reason why the suspect committed the crime. So makatabang gid siya nga masulbad ang crime of arson. Kay because ang motibo man gud
diron to mahibaw-an ngano ang kaning suspect commit man siya na a certain crime, no? Dili lang not just in arson but in kuan pod lain pod na kaso. Importante kay ma-establish ato ang motive sa usa ka suspect. And then we have different motives for setting fires. Una, fraud. Ang kaning fraud, balik na, fraud, spite revenge, cover up a crime, vandalism or riots, pyromania, juvenile delinquency. Unahan na to ang fraud. Kaning fraud, pag ang motibo gani sa suspect is fraud, by fraud, usually ang suspect, ang criminal ani is possibly the owner, because pag fraud mo pangilad. Tapos pag owner ka, pag fraud ang imong motibo, ang imong giapas na is ang insurance sa building. Balik idauban lang nimo gamay imong building, tapos imong ipaimbestigahan ang kanang person, tapos ang imong giapas day ang insurance lang. Mo nay fraud. Papangilad ba para makuha nimong insurance ato na building, kay labi na sikag hulog ato na building, tax nga wa ka kuha insurance. Mo na siya, mo na ikuan sa fraud. Insurance lang giapas. Tapos spite revenge naman, pag naikontrang tag-iyas owner establishment kana na gusto man ni malos, spite revenge. Like mo na usa sa motibo sa suspect. Katulo, cover up a crime. Ang cover up a crime, purpose na is para mawala itong mga ebidensya ba. Nani kasagaran sa uban pod ng motibo. Like nakakommit sila og crime of murder or homicide ba or rape, or rape with homicide, ano ba? Nakasubi ito, napatay. Ilan dauban ang building kung asan lagi commit ang crime para mawala ang ebidensya. Mo na si cover up a crime. Vandalism naman, naigi mga tao nga hilig kay manggubaw property. Mo na si vandalism ka na manggubaw og property, mangguba or mga it's either public or private property. Mo na siya mga usa sa motibo sa mga manaob og manaob og panimalay, kaning vandalism, gusto sila manggubaw property. Ikalima, kaning pyromania. Kaning pyromania sakit ni siya. Sakit isa sa tao, it is an impulse control disorder, no? Hindi niya makontrol yung gibati ba? Okay. Pero minsan gusto lang sila masatisfy sila or makabot nila ang satisfaction kung makapanaob sila o makita sila kayo. Muna yung mga tao nga naisakit nga pyromania. Ika-unom, ikaning juvenile delinquency. Kapag juvenile delinquency ang motives is committed siya sa mga youth, no? Ang edad og 18 years old below, no? Below 18 years old din sa makonsider to as juvenile or man sa usa sa motibo, juvenile delinquency. So, reporting arson investigation. Natay duha ka pamaagis pag-report og arson investigation. We have the preliminary report and final report. Sa preliminary report sa arson investigation, yung buhaton dira is gina-record nimo, no? Muna sa pinaka-una na phase sa reporting. Record nimo dira, no? Isabit man nimo siya sa command supervisor. Ang imong ibutang sa preliminary report ang pangalan o present address sa owner sa building, ang pangalan o present address sa mga namuyo sa building, ang pizza ug ang oras sa pagkasunog, tapos location of fire or location sa establishment nga nasunog, no? Like sa ilang barangay, unsa to sa na barangay, na lungsod or na probinsya. Tapos isulat po diri sa preliminary report kaning person requesting investigation and date of request, no? Isulat nimo ang pangalan sa tao or background atong taong nag request sa arson investigation o atong pizza pod nga iyang gi-request. Tapos brief description of the building, isulat po din ato. Tapos available insurance data. Tapos kani pod importante nga masulat sa preliminary report kaning investigator's conclusion to as to cause of the fire. So unsay mga conclusion ba sa investigator ba? O unsay rason nganong nasunog tong panimalaya? If it's either accidental ba ang cause of fire, suspicious ba, or incendiary, no? Kung accidental lang. Dahil kung suspicious kana siya na si intent nga manaob gigbalaya, mo na siya mas consider na to as arson. Tapos incendiary naman kana na siya ang kuan ba ang ay somehow as negligence ba or imprudence, pagkadanghag ba sa tao. Like gadahom ka nga daob lang siya, gadahom siya nga dili siya makadaob sa balay but at beyond his control, no, nasunog ang balay kay wa siya gadahom lagi nga dito masunog pero nasunog ang panimalay, manay incendiary. Tapos reason for closing the investigation. Kung na-found out gani nga ang conclusion sa investigator is aksidente lang siya kana ma-close ng
investigation of arson. Pero kung na-found out gani nga ang conclusion sa investigator sa cause of fire is suspicious or incendiary, kana rason na siya nga makontinue ang investigation for the crime of arson. Tapos isulat po sa preliminary investigation ang kaning preliminary report rather, ang kaning date of preliminary investigation o date of report. Tapos include pod sa preliminary report ang rason sa investigator ngano na-conclude siya, naka-conclude siya ato na certain the cause of fire. If it's either accidental, isulat niya ang rason. Tapos if it's either suspicious, isulat niya ang rason, or incendiary, isulat niya ang rason sa investigator ngano na-conclude niya. Ikaduha kaning final report. Yung final report giingon diri nga dapat sa final report ang report nimo diri is dapat concise, accurate o complete. No, dapat pinamubo, pinasakto o pinakompleto. Man say concise, accurate o complete. Isulat diri ang case number, date of report, name, title, address of person requesting, o balik ra gyapon niya, person requesting investigation and date of request, subject, no, so ang owner, pangalan sa owner o occupant, o present address nila, tapos date and hour o sa katong oras sa pagsunog, date and hour sa pagsunog, tapos weather condition or ang kung unsay weather ato na panahon during sunog, tapos complete detailed description of building, no, dapat kompleto na detalye sa building, sa iyang unsay construction, type of materials, type of roofing, ana ba, isulat gid complete gid na description sa building. Tapos location of loss or location ato na nasunog na building, isulat gid siya, pinaka-kompleto na location, like sa iyang unsa to na barangay, syudad or probinsya. Tapos nganong ang final report man is need gid siya concise, accurate and complete. It is because kani mong good na report, it becomes the permanent record and may be used by prosecutors, no, muna siya gamiton namang good permanent record na siya, muna siya gamitong basihan sa prosecutors or attorneys during the trial case of arson, no, during trial for the case of arson, muna siya ang gamiton na final report. Dapat mong need gid siya na concise, accurate o complete. And that would be all for my report. And then diri lang ko nagkuha sa akong kanina picture man siya, diri ko nagkuha sa akong source sa akong report. Tapos episode ani pod sumpay ato. And then that's all. Thank you for listening. And then si Sumagang na po yung continue sa bombing investigation. Hindi na alam mo ko idong nga kay nakita na jurisprudence sa among criminal law when it comes to crimes of arson. Ang giingon diri sa People versus Garcia na jurisprudence, wala daw prostrated arson. Tungod kay ang arson ra daw is only has two stages. We have the attempted stage and then consummated stage. Ang prostrated is wala, excluded siya because in the crime of arson dapat daw the acts of execution must be done, and then makonsider nato siya nga consummated gid ang arson tungod kay nadaob man na may property nga nadaoban ba, no, bahala pag gamay ang nadaoban, basta nadaob ang property kana siya consider as consummated stage of arson. Pero kung wala nadaob ang property tapos nagbitbit lang kag mga gamit para pandaob pero wala pa naman nadaob, that is attempted stage of arson. And then walay prostrated stage good mo nag-ingon sa People versus Garcia as decided in the Supreme Court. Pero sa jurisprudence na US versus Valdez na kuan na siya, nasupalpal na siya na principle, which is ingon dre sa US versus Valdez na aadoy prostrated arson. Kaya ang prostrated arson mangod nga giingon dre kuan ba na ay ang sa kaso ani dre ang suspect daw is na siya kuan na medyas. Tapos ang medyas iyang puno og kanang gibuhusan niya gasolina ba. Tapos ang katong medyas gibuhusan gasolina iyan ang gidauban, no, nanay ka. So na-commit niya ang acts of execution na, di ba? Na siya lampas na siya sa attempted stage tungod kay naanay kayo. Basta na nagi kayo gani kana siya lampas na siya sa attempted stage of arson. Pero pag itsa niya dito sa medyas nga nagkakayo na sa ngadto sa building, mingsibat man sa largo wala man gi-check sa suspect god or sa offender man god ang kayo nga nakalaganap na magid sa building.
unfortunately or fortunately rather, fortunately natabang sa mga occupants nga namuyo ato na building ug napalong nila ang kayo. Mo tong gi-consider sa US versus Valdez nga frustrated lang ang nahitabo nga arson tungod kay wala man po nasunog ang property, wala man nasunog ang building, natabang man gud siya sa mga kwan, sa mga namuyo sa occupants. Mo nag-ingon nga sa crimes of arson, nanay kwan karon nanay frustrated stage of arson because of this jurisprudence US versus Valdez. That's all. More na po nang Donald. Thank you. Ay, ma'am, good day. My topic is all about bombing. A. Explosive investigation. So, number 1, preliminary remarks. So, ang makahimo ani is katong mga need jud og katong mga tawo nga nabitoy ang kin nga talino nga ayon ani nga sitwasyon, no, nga pagsabog. Need jud og kanang katalinuhan nga tao sa pagsiyasat ni ini nga krimen o pagtuklas nga krimen. Number 2, interview and interrogation. So, ang katong pag-abot dito sa mga pulis sa nahitabuan nga krimen, ang katong mga tao dito during sa krimen nga naa dito is makahatag sila og kanang mga information ba sa pulis. So, makahatag pod sila kanang asa ang direksyon sa pagsabog, and then unsa ka kusga ang pagsabog. Mao na ilang ingon sa mga pulis nga information. Then nabay mga amoy ato during sa pagsabog, naba sila na amoy yan, unsa ba amoy ba, unsa gas ba. So number 3, follow up police activity. So number 3, isulat sa mga pulis kung asa dapit sila ang mga suspek gabomba, asa sa dapita nga pisto nga nagbomba sila ba. So isulat pod sa mga pulis ang mga ebidensya like nga naabitaw didto, like katong mga dinamita or katong mga piraso bitaw ng tubo or mga fuse, no, nga sa paggamit sa pagsabog, fuse ng dinamita, no. And then basta mga materialis nga ilang makita dito, isulat po to nila. Importante kay itong mga ingon nato nga evidence. And then makipag-ugnayan pod sa mga supplier or mga user na mga tao, no, para mahibal-an sa mga pulis unsa ang uri bitaw, unsa ang mga materyales, kung asa sila nagkuha, nagpalit ato mahibal-an, no, kisa nagpalit ato mahibal-an sa mga pulis kung kinsa. So mahibal-an jud ang mga suspect kung kinsa ang nagkuha ato. Number 4, motive or motibo, which is kung unsa ang motibo sa mga suspect. So number 5, explosive investigation guide. So as a leader, no, sa investigation, maghimag sila kanang mga idea or eksena, and then need sila makipag-ugnayan sa mga lain nga opisina para sa kaligtasan o eksena. And then kinahanglan po magtatag sila kanang command post at media control para makontrol nila ang mga sitwasyon o mga unsa sa media. And then magsagawa po sila kanang pattern na mahimo o sa paghanap bitaw. So photograph, no, o need nila picturean ang mga evidences or mga suspect kung asa nga area ana. So larawan pod nga
blast set at pinsala i-picture na nila. Si evidence technician. So katong nga nakolekta sa mga miyembro nga evidence is kanang ikolekta to siya no nga ebidensya. So kung molekta ditag mga ebidensya is kanang naay process no, naay procedure, dili ta basta-basta mag kuan kung walay dapat mosunod ta og procedure molekta ta ebidensya. Need ni ikuan bitaw kanang paghanda kanang i-control ang mga ebidensya ba, and then kung unsa ang punto sa pangolekta ng mga ebidensya, so which is mga kuan para evidences sa mga suspect no, para mahatulan silang gibuhat no. So as a technician no nga police no, mayo jud ka magbitik-bitik sa usa ka suspect para makuha nimo ang iyang intention ba, para makatug-an bitaw sa ikuan, makakuha ka information ba, kay kasi maayo ka mo bitik-bitik og istorya no. Mo na ang pasabot sa ebidensya technician. So systematic artist, which is kanang no magpili or mag-iipon ang mga kagamitan, and then ang gulo bitaw sa lugar bitaw sa pagsabog, need na siya naka-diagram. So katong mga ebidensya no, need na siya kanang butangan og number. So sa pamagitan na matukoy kung asa ang nauna, asa example dito ang una ana, dito ang pagsabog din ana, matukoy gamay ka na tong number no. And then need pod i-interview ang mga local official sa bombero o katong mga saksi sa pagsabog, mo gina importante para makakuha ta og information. And then need pod kuhaon ang mga pangalan o isulat itala ang mga ngalan nga naa didto nga lugar o bantay o mga empleyado o janitor no, need na ipangsulatanan ang nagbantay dito nga naa dito, isulat to. Then ang katong mga ngalan ihatag to sa investigation unit. And then ang katong mga ngalan bitaw sa mga biktima nga sugatan or mga injury is dalon to na siya sa hospital o sa mga rescuer worker nga hawa dito sa lugar no, para madala sa hospital ang mga biktima. So kinahanglan pod ang katong mga tao dito during bitaw sa pagsabog o katong nga bitaw mga witnesses o mga biktima is kanang kinahanglan makipag-ugnayan sa photographer o mga interviewer ana, then i-picture na siya. Then need po na siya isulat ang mga larawan no, like kanang ang usok ba, unsa kusga na usok, and then syempre amoy or kanang naamoy bitaw sa mga saksi bitaw during atong pagsabog. And then pagtanong sa mga interviewer dito no sa mga biktima is katong mga importante kayo nga mga information is kinahanglan dito nga di jud ka maamis no, di ka magbot-bot unsa ibutang dito nimo tapat, kung unsa ibutang dito sa witness sige hatang information kabalo maka unsay buhaton nga sakto is isulat nito. So immediate area search units, then G is general search area unit, general area investigative unit of pareho. So I is forensic chemist, which is pareho ra ni siya sa H. As a leader no, need jud pod nato nga tabangan nato ang leader nato sa sa pagsuri bitaw sa sitwasyon.